Parang kamao ng lalaki ang sumuntok sa kanya. Grabe, ganoon na bang kalakas si Tin? Gustuhin man niyang habulin si Tin sa pagtakbo nito palayo ay hindi na niya magagawa. Nakabulagta pa siya at nilapitan na siya ng mga barkadang sina Julius J. at Ramon. Ayan kasi, napundi na yata sa iyo yung kababata mo. Itayo nyo na lang ako please. Itinayo siya ni na Julius at Ramon. Bakit ba kasi binubuska mo yung tao? Pinapanood ka namin kanina pa eh. Talagang kinarir mo ang panunokso doon sa babaeng yun. Ang ganda pa naman ay iniinis mo. Crush mo siguro yun ano? Magtigil nga kayo. Hindi ang klase ng babaeng iyon ang magpapagulo ng puso ko. Eh bakit papansin ka sa kanya? Hindi nyo naiintindihan eh. Madalas kong tuksuhin noong araw yan. Binuska ko lang uli for old time's sake. Grabe kang mambuska. Pinag-init mo ang planeta noong tao. Hindi mo muna pinakain. Hayun, umalis na tuloy. Binalingan siya ni na Lemon at Lay na kasama rin sa lakad na iyon. Mali ba ako, Lemon, Lay? Oo naman, kasi napapahiya na yung tao. Sagot ni Lay. Kung ako ang ginanoon mo, hindi lang suntok ang aabutin mo sa akin eh. Baka itapon ko pa sa mukha mo yung pagkaing dala ko at saka kita susuntukin. Ang lufet yun naman. Wala akong kakampi. Pare, dapat mag-sorry ka doon sa tao, hindi na tuloy nakakain. Mukhang nagkamali ako. Nasobrahan yata ako ng panunukso. At saka ang mga babae masyadong sensitive. Madaling masaktan. Kanina mo pa pinagtitripan yung babaeng yun eh. Buti ngayon lang kumalag. Nakakahiya naman ako. Nagtagumpay nga akong mabuska ang paborito kong paiyakin noong araw. Nasaktan ko naman yata ang damdamin. True ka dyan. Hay naku, magsikain na tayo at gutom na kami sa kahihintay sa'yo. Sabi mo kasi ipakikilala mo sa amin yon, kaya hinintay namin kayo na makakuha ng pagkain. With guilty feeling na nakiumpok na siya sa mga kaibigan. Biruan at tawanan ang sumunod na pangyayari, pero wala roon ang isipan niya. Naalala niya si Tin. Masyado yata niyang nasaktan yung tao at hindi na tuloy nakakain. Pupuntahan ko na lang siya bukas sa bahay para humingi ng sorry. Ano ka bang bata ka? Nakakahiya ang ginawa mo. Sukat suntukin mo si Justin sa harapan ng maraming tao. Nagtitingi ng tuloy sa iyo ang mga kamag-anak niya. Sita ng kanyang ina nang dumating ito ng madaling araw galing sa party. Natutulog na siya ay ginising pa siya nito para pagalitan. Sa malas, si Justin pa ang kinampihan nito at hindi siya. Masama ang loob niya dahil hindi alam ng ina ang inabot niyang kahihiyan sa panunudyo ni Justin. Kasi naman po wala na siyang ginawa kundi ang tuksohin ako. Hindi na ako nakapagpigil kaya ako ginawa iyon. Kahit na ba nagpasensya ka na lang sana. Kaso nga naubusan ako ng pasensya. Kayo kaya ang inisi ng walang tigil makakapagpasensya pa kayo? Pangangatwiran niya. Aba, gusto mo yatang masapok na bata ka Nangangatwiran ka pa ikaw na ang mali. Kasi ako ang sinisisi nyo. Hindi ako ang mali doon inang. Nananahimik akong nakapila nang lumapit siya at binuska ako ng binuska. Alam naman ninyo ang trabaho na niya iyan mga bata pa kami. Hanggang ngayon ba naman na dalaga na ako gaganyanin pa rin niya ako? Hindi ka ba natutuwa noon? Hindi ka nalilimutan ng kababata mo? Di bale na lang kung kukonsumihin lang niya ako. Huwag niya lang akong kilalanin. Hay nakong bata ka. Hiyang-hiya ako sa mga magulang ni Justin. Dapat mahiya rin sila sa inyo dahil sa ginawang paglalaro ni Justin sa pagkatao ko. Paano mamayang gabi? Kasama ka sa sayaw at nasa harapan pa man din. Baka hindi ka na dumalo. Talaga hong hindi na. Iyan ang huwag mong gagawin at magagalit kami ng tatang mo. Aba, sayang ang binili naming damit para sa iyo. Di ibenta natin. Total hindi ko pa naman nasusuot. Huwag na huwag mo kaming ipapahiya ng tatang mo. Talagang aabutin ka ng lapat sa akin. Babala ng ina. Kapag lapat na ang pinag-uusapan wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Masakit malapat. Naranasan niya noong high school siya. Sobrang sakit sa puwet kaya ayaw niyang maulit pa iyon. Kapag nagkataon mapipilitan siyang dumalo pa rin sa grand celebration ng party ni Justin mamayang gabi. Tinanghali siya ng gising.
Ang una niyang ginawa ay naligo, tapos ay kumain at pagkatapos ay balik sa dating gawi. Pormang lalaki na naman siya. Suot pati ang baseball cap niya. Pero ang isang nakakatuwa sa kanya, hindi niya magawang ipaputol ang mahaba niyang buhok. Mahal na mahal niya ang buhok niya na isa sa pinakakaingatang bahagi ng kanyang katawan. Sumasalipad-pad ang isipan na naupo siya sa punong hagdan at tinanaw ang katapat na bahay ng tiyahin ni Justin na siya nitong tinutuluyan. Habang nakaupo roon ay hindi niya naiwasang isipin ang mga frustrations niya sa buhay. Ang hirap rin ng buhay sa probinsya. Palibhasa ay wala naman siyang makuhang trabaho rito, ay tulog, kain at gala lang ang magagawa niya. Pero kung nakaya lang sana siyang pag-aralin sa kolehiyo ng mga magulang niya ay baka tapos na rin siyang katulad ni Justin. Pwede siyang magtrabaho sa opisina na kagaya ng matagal na niyang pangarap. Naisip niya si Justin. Buhat sa pagkakaupo niya sa punong hagdan ay muli siyang tumanaw sa katapat na bahay. Saradong-sarado pa ang mga bintana ng katapat na kwarto na marahil ay tinutulugan rin ni Justin at ng mga kasama nito. Ang sarap ng tulog ng loko. Nag-enjoy siguro sa kakatukso sa akin eh. Sa malawak na bakuran ay abala na naman sa pagluluto ang iba nilang mga kababayan para naman sa malaking handaan mamayang gabi kung saan idaraos ang programang inihanda nila. Pati mga matatanda ay may inihanda ring number para kay Justin. Ang gulo ng isip niya ng mga oras na iyon kung saan-saan napupunta. Siya namang dating ni Eli. Halatang worried na worried ang mukha nito. Buti gising ka na. Hindi siya kumibo. Tumabi ito sa kanya sa punong hagdan. Pinapunta ako dito ni Joben. Baka raw ibitin mo ang sayaw natin mamaya. Pinaghirapan natin yon at masisira ang grupo kapag nabawasan ng isa. Parang ayaw ko nang sumali matapos yung nangyari kagabi. Naku, huwag naman please. Mali ba ako sa ginawa ko kagabi, Eli? Mali kung sa mali kasi naubusan ka na ng pasensya. Pero sa isang banda ay hindi kita masisisi. Talaga namang napundi ka kay Justin kagabi. Bakit kaya gustong gusto pa rin niya akong paiyakin? Parang ayaw niya akong maging masaya. Natutuwa lang siguro talaga sa iyo si Justin. Natutuwa? May natutuwa bang ganoon? Parang gusto na niya akong patayin sa inis eh. Pero lumapit siya sa akin kagabi. Tinatanong kung galit ka ba. Saka sabi niya ay hingi ko raw siya ng sorry sa iyo. Lumabi siya. Siya itong may kasalanan? Eh bakit ikaw ang pahihingin niya ng sorry? Oo nga eh. Malay mo magsosorry siya sa iyo ngayon. Malabo yun. Pero dapat lang siya talagang mag-sorry sa akin dahil nga ang aga kong nausabo ni Inang. Siya pa ang kinampihan at hindi ako. Nakakunot ang noong wika niya. Ngumiti ka naman. Mukhang masyado ka ng problemado eh. At saka bakit suot mo na naman yung uniforme mo? Saan ang lakad? Bahala na. Nagpababa lang ako ng kinain ko at lalarga na ako kahit saan ako ipadpad ng aking mga paa. Mamaya ha, huwag kang mawawala. Pakiusap. Bahala na. Tumayo siya. Inayos ang suot na baseball cap at saka bumaba ng hagdan. Kasunod niya si Eli. Palabas na siya ng bakuran nila nang lumabas rin buhat sa katapat na bahay si Justin, kasama ang 2 lalaki at 2 babae. Nakita niya na nabigla si Justin, marahil sa itsura niya. Kagabi nga naman ay feminine na feminine siya. Ngayon ay bigla siyang naging boyish. Akala ko ay nagbago ka na. Wika nito. Na tila hindi pa rin makapaniwala sa itsura niya. Napasimangot siya. Saglit na natigilan pero itinuloy pa rin ang paglabas. Sabay turn right para gumala. Tin, sandali lang. Tinig ni Justin iyon pero nagkunwari siyang hindi iyon narinig. Naramdaman lamang niya na hinawakan na siya ni Justin sa bisig. Sandali lang. Please naman oh. Huwag ka nang magalit. Alam kong ako ang may mali. Sorry na Tin. Huwag mo na akong awayin. Bati na tayo please. Ayoko na makipagbati sa'yo. Mabuti na yung hindi tayo magbatian para hindi mo na rin ako makukonsumi. Please naman Tin. Nakikiusap ako. Peace na tayo. Humihingal-hingal na patigil siya sa paghakbang. Samot-sari ang damdaming umaalipin sa kanya ng mga oras na iyon.
Pero gusto niyang bigyan ng tsansa ang sarili niya na sumaya kaysa lumungkot dahil sa nangyari sa nagdaang gabi. Maganda ang mga kaibigan mo wika niya. Napansin niya na nawala ang mga ngiti sa labi ng 3 lalaki na kaibigan ni Justin, samantala ay napatda ang 2 babae. Nginitian niya si Lemon, lalo na siya. Maganda talaga, hirit pa niya. Nang sulyapan niya si Justin ay pagkadismaya ang nabasa niya sa mukha nito. Sige mga pards, may pupuntahan pa ako, anya sa mga kasama nito. Tinapik niya sa balikat ang 3 lalaki at kinindatan ang 2 babae. Hindi gumingiting tiningnan niya si Justin. Sige, pagbibigyan kita. Huwag mo nang alalahanin iyon. Wala na iyon sa akin. Pero huwag mo nang uulitin dahil sa susunod ay buburahin na kita sa alaala ko. Seryosong wika niya. At saka gusto kang makilala ng mga friends ko kagabi pa Napahalakhak ng malakas si Justin. Ang lupit naman noon, Tin. Hindi ako nagbibiro. Sige, promise, hindi na ako uulit. Mabuti kung gayon. Siya nga pala, gusto kang makilala ng mga friends kong taga Maynila. Ani ni Justin sabay hila sa kanya palapit sa mga kasama nito. Friends, si Tin. Ang kababata kong lagi kong pinaiiyak noong araw. Tin, mga friends ko, si Julius, Ramon, Jay, Lay at Lemon. Pagpapakilala ni Julius sa mga kaibigan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.